Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 22, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 20, verse 27 to 40. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhay ng mga patay. Guro, nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay din. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at babae nag-aasawa, ngunit ang lalaki at babaeng karapat dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpatunay na muling binuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab ng mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinatawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilang sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin sa gospel na lumapit kay Jesus yung mga Saduseyo. Sila'y mga grupong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Lumapit yung mga Saduseyong ito hindi para makinig, hindi para matuto, kundi para subukin si Jesus. Kaya ang ginawa nila, sila ay gumawa ng hypothetical scenario. Seryosong kwento kuno, pero obvious na may halong pang-aasar. Can you just imagine? Di ba narinig natin na yung isang babae, 7 yung napangasawa niyang magkakapatid, pero namatay lahat. Parang sinasabi natin napakamalas naman nun. No? Kumbaga, tinanong nila, anong sabi ng mga Saduseyo? Guro, paano kung may 7 magkakapatid na lahat na napangasawa ng isang babae dahil walang nagkaanak sa muling pagkabuhay, sino ang magiging asawa niya? Itong uring tanong na ito, hindi ito yung tanong na naghahanap ng katotohanan. Ito yung mga tanong para manggulo, para mang-asar. Pero anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus na very calm, malalim, at diretsong tugon sa problema. Anong sabi ni Jesus? Mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang buhay na darating ay hindi gaya ng buhay dito. Sa kabilang buhay, wala nang kasal o pag-aasawa sapagkat ang mga anak ng Diyos ay magiging tulad ng mga anghel. Sa madaling salita, sinasabi ni Jesus na ang mga Saduseyo, sila'y naglalagay ng limit sa Diyos. Pero sinasabi nga, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Sila'y nagtutuldok. Naku, sino nga po ba mapapangasawa? Dito lang sa lupa iyon. On human concept.
Pero, hindi ba? Parang bang nililimitahan nila na, paano yun? Pagdating sa langit, mamumroblema si Lord, sino mapapangasawa? Hindi po ganon. Kung minsan, ganyan din tayo. Tayo mismo yung naglalagay ng limit kay Lord. Tayo madalas na magsabi, Lord, imposible na ata to. Lord, hindi na mababago ang taong ito. Lord, hanggang dito na lang siguro ang buhay ko. Lord, hindi na yata mabubuhay ang pag-asa ko. Pero ano ang sabi ni Jesus for today's gospel? Your God is the God of the living. Ibig sabihin, kay Lord, walang tapos na. Wala ng pag-asa. Walang hanggang dito na lang. May mga bagay sa buhay natin na maaring matagal ng patay. Maaring namatay na yung relasyon dahil nasaktan tayo. Namatay na pangarap. Tiwala na nawasak. Katahimikang ninanakaw ng stress at anxiety. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng mga buhay. Siya yung Diyos na walang limit. Hindi siya yung Diyos ng nakaraan na in a sense na tapos na, Lord. Siya yung Diyos na may kapangyarihang buhayin muli ang hindi mo akalaing mabubuhay pa. Ngayong araw na ito, let us reflect and contemplate anong bahagi ng buhay ko ang itinuturing kong patay na? Alin sa aspeto ng buhay ko na give up na ako? Saan ako nawawalan ng pag-asa? At sa mismong bagay na iyon, doon gustong pumasok ni Jesus. Doon niya gustong ipakitang ang Diyos ay Diyos ng buhay. Hindi Diyos ng mga limitations. Let us pray. Panginoon, salamat dahil Ikaw ay Diyos ng mga buhay. Patawarin mo kami, Lord, sapagkat nililimitahan namin ang iyong kapangyarihan. Kung may mga bahagi ng aming puso na tila patay na, buhayin mo po muli ang aming pag-asa, ang aming tiwala, pananampalataya at pagmamahal. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo na walang imposible dahil ikaw ang Diyos na muling bumubuhay. Amen. Brothers and sisters, baka may tao kayong kakilalang parang nawala na ng pag-asa. Yung parang patay na ang kanilang kalooban. Huwag mo hayaang siya lang ang hindi makarinig ng gospel message for today. I-share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. No? Huwag nating sarilinin. Dahil yung gospel na ito ay para sa lahat. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.